We are going home. Bye bye. Happy birthday to Bharat. Bye guys. Bye bye कर दे bye. 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 Bye अभी का bye 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 bye. Kiसी mom. ले छोटी किसी किसी ले ले जल्दी किसी टिटू किस किस किसी कर दे भी कर जावे हमने दे दे ले 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 अभी का हां तू ले बेबी ने ले ले हमने दे दे ले ए रुक जा वाला मम्मी सीट की बोतल है bye bye. किसी कर दे जल्दी माँ फ्लाइंग किस करिए Sing कर दे बुआ. Happy birthday to you. माँ. Flying kiss कर दे. मामा One तो more. कर दे Bye Biko. ले तेरे पीछे Bye bye. Mummy mummy टिटू. बाय Salubong ng tita niya galing Katusham Temple. Dito. Wow! Wow! Nice! Chasma dede, chasma. Dale. Not this one. Le. Ano ito? Hey guys, so kaalis na lang ng aking hipag na si Nishu. So, bumalik na sila doon sa kanyang in-laws house, doon sa Maygari. So, ayun na nga guys. So, balik tinanong ko kasi siya. Tapos, ang sabi ko sa kanya, alin yung mas preferred mo? Yung magstay ka dito sa bahay or magstay doon sa bahay ng mga in-laws mo? Nagulat ako sa sagot niya kasi ang sabi niya sa akin guys, mas prefer daw kasi niyang magstay doon sa bahay ng mga in-laws niya kaysa dito sa bahay namin. So, kasi ang sabi niya guys, aside na culture talaga nila dito na magstay sa bahay ng mga in-laws nila. Plus, kapag nag-asawa na yung babae dito sa India, guys, bali mawawalan na siya ng parang karapatan sa mga ari-arian ng kanyang mga magulang mismo dito sa bahay nila. Yung mga ari-arian ng mga magulang niya is mapupunta lang sa kanyang kapatid na lalaki. So, kapag nag-asawa na siya, guys, yung makukuha niyang mga ari-arian or mga mamamana niya is doon na sa bago niyang pamilya, yung sa magiging asawa niya. So, ang sabi niya sa akin, ganun daw kasi. So, mas gusto ko, sabi niya gustuin ko man na magstay dito sa bahay. Pero, mas preferred ko na doon sa mga in-laws ko. Nagstay nga sila dito guys ng anak niya sa may bahay almost 3 months ata kasi ang sabi ko nga sa inyo, nag-aaral nga siya ng pagme-makeup. So, ayun. Natapos na yung course niya, so bumalik na siya dun sa bahay nila. Tapos magkakaroon siya ng parang maliit na studio or something, maliit na room para sa pagme-makeup kasi sa Delhi sila guys. So kukuha siya ng mga customer sa bahay lang. So para mababantayan niya din yung anak niya. Tapos yung kinwento pa nga niya guys sa akin, sabi niya, panandalian lang kasi to na pumupunta kami ng palagian dito sa bahay kasi maliit pa yung anak ko, tapos may oras pa akong magpunta dito. Pero sooner or later kapag nag-aral na yung anak niya, tapos busy na daw sila sa buhay nila, ganun. So hindi na sila masyado pumupunta dito sa bahay. Tapos sabi niya, dito sa India kasi parang limitado silang pumunta sa bahay nila kapag nag-asawa na daw sila guys. So mostly doon talaga sila mag-stay sa bahay ng biyanan nila. Tapos pala, kapag pumunta sila dito sa bahay nila guys, ganun yung kultura nila dito. Parang sobrang gastos. Nagulat nga ako nung isang araw kasi tuwing umuwi siya dito sa may bahay, talagang meron siyang bagong suit na binibili or tinatahi. Sabi ko, bakit mo ginagawa yan? Tapos, bakit kailangan magdala ka ng maraming bagong damit? Suit yung tawag nila, yung traditional dress nila. Bagong damit, pauwi doon sa mga in-laws mo. Ganito daw kasi yun guys. Kapag pagbalik nila doon sa mga in-laws nila, kailangan daw meron silang ipakita na bagong damit na nanggaling dito sa bahay nila mismo. So, parang magagalit daw yung mga in-laws kapag wala silang dalang mga gamit or wala silang dalang bagong damit.
na ipapakita doon. Parang, alam mo yung parang hindi ko masasabi na pagmamayabang, pero sa ano kasi nila, sa kultura kasi nila. So, family talaga nila, yung family mismo nila dito sa India, yung bibili ng suit nila, ng damit nila, tapos dadalhin nila doon sa in-laws nila. Tapos pagdating nila doon, guys, i-check ng mga in-laws nila kung ano yung mga dala nila, mga gamit, pagkain, ganun. So, wala tayong ganung kultura. Pero dito sa India, guys, ganun talaga yung kultura nila. Eh, ang sabi ko, pag umuwi kami doon sa bahay namin, Nisho, sabi ko, sobrang normal lang talaga. So, kung gusto mo magdala ng pagkain, gusto mo magdala ng bagong damit or pasalubong, okay lang. Kung wala kang dalang pasalubong or something na bagong damit, okay lang din. Sabi ko nang ganun, walang problema kasi hindi namin kultura yung ganun. So, kultura namin is yung magbigay ng pasalubong kapag galing kang ibang bansa. So, talagang ginagawa talaga ng mga Pilipino, yun mga OFW na magbigay ng pasalubong. Pero normally kapag ganun na galing ka sa tawag na nagbakasyon ka sa bahay nyo, ganun. So hindi talaga namin pinupush na magbili ka ng bagong damit tapos ganun papakita mo dun sa mga in-laws mo. Iba talaga yung kultura nyo. Ayun na guys. So umuwi na nga sila, so hindi ko alam kung kailan na naman sila dito babalik. So, medyo maluwag-luwag na yung yung schedule ko kasi kami na lang dito sa bahay. Tapos si Choti magpapakasal na din, guys. Malapit na din siya magpakasal. So, ayun, kami na lang dito. So, hindi na masyadong mabigat yung gawaing bahay. Kasi kapag dalawa yung baby dito, guys, sa bahay, talagang sabog talaga kami. Wala talagang magagawang trabaho kasi busy din si mami minsan doon sa mga buffalo niya, sa mga kalabaw niya doon. Plus pa yung dalawang apo, tapos gawaing bahay. So yung sobrang talagang nakakapagod kapag dalawa yung anak dito sa bahay. Tapos iniiwan pa ng hipag ko kasi pumupunta siya ng city para mag-training. So nanghihirap, guys, ganun. So yun yung chismis ngayong araw, guys. So bye! Take care!